Hi guys! Welcome back to our channel. Maganda po ang topic natin ngayon, lalong-lalo na sa mga Citicorp REIT holders dyan. Kung may plano kayo mag-invest sa Citicorp REIT, mahalaga po na malaman nyo ito dahil this analysis can help you decide with your investment decision. So ang topic po natin ngayon guys ay ang ASEAN Green Bonds o utang ng Citicorp REIT. Ito ay magpapatunay tataas pa ba ang dividends ni Citicorp REIT sa mga susunod na quarters. Ano nga ba napunta ang perang inutang na Citicorp REIT? Napunta lang ba lahat ito sa interest? O gamit na kaya ito sa magagandang acquired assets? Sagutin natin lahat yan sa video na to. So kaunting review lang guys, no? Bilisan lang natin. Meron itong 4.5 billion worth of debt with an interest of 7.0453% in 5 years maturity, no? Ngayong quarter guys, nagamit na nila ang 77% ng utang amounted to approximately 3.5 billion, no? While 33% ay hindi pa nagagamit. So kulang-kulang sa 1 billion pa ang natitira. So ito yung mga acquired properties na pinagamitan ng utang with its corresponding income, no? To sum it all up, kumikita na ito guys ng halagang 132 million. While ito naman yung interest na binabayaran ng Citicorp REIT sa kanilang utang which amounts to 122 million, no? Ngayon, base sa numero na nakuha natin, nagpapatunay lang ito na yield accretive na nga ng 10 milyon ang acquired land properties ng Citicorp REIT guys, no? Kahit 77% pa lang ng loan ang nagagamit nila, lagpas interest na ang kinikita nito. So sa mga susunod na quarters, kapag nagamit na ang natitirang 33% ng utang, ibig sabihin malinis na kita na ito guys, no? Kasi ngayon pa lang bayad na ang interest, no? But wait, paano nila mababayaran ang 4.5 billion na utang within 5 years? Dahil naka-acquire na ang properties ang Citicorp REIT, they don't have enough cash to pay the 4.5 billion debt. Lalong-lalo na within 5 years lang, no? So what should Citicorp REIT do to pay the debt, no? So most likely guys, no, most likely they will pay the debt by issuing another bond debt, no? So to extend another loan term. Paikot-ikot lang yan guys. Utang, pambayad utang hanggang sa makaipon sila ng enough cash to pay the debt, no? Dahil yield accretive na nga itong Citicorp REIT, meron na silang advantage to increase a portion of their dividends and keep a portion of it also to retain the earnings para makaipon at bayaran ang utang nila. So napakasimple lang guys, no, ng analysis natin, di ba? So ganun lang po kasimple mag-analyze ng utang. Monitor na lang natin dito every quarter kung nakakapag-accumulate ba sila ng cash to pay the 4.5 billion debt. Let's move on to the dividend details. Una, dividend growth. So dividend grows by 37.64% since IPO because lately nag-announce sila ng all-time high dividends na 0.049 pesos per share. So ever since guys, no, ever since hindi pa yan nagdi-declare ng mas mababang dividends, no. So nagpapatunay lang ito na ang Citicorp management are on the right track of managing their properties and finances. Sa current price ni Citicorp REIT at 2.56 pesos per share, meron itong dividend yield of 7.3%. At dahil nga yield accretive pa nga itong utang ng Citicorp REIT, expect pa natin na mas lalong pang tataas ang next dividend declaration. So for our closing remark guys, so napaka-generous ng Citicorp REIT management as they consistently issued 106% ng kanilang distributable income to investors through dividends. So I never doubted that how Citicorp REIT managed the company well, and 2023 has been and will be a growth stage of Citicorp REIT for the remaining quarters, no? So that is all for today's video guys. Kung may mga katanungan kayo, just drop it down below the comment section.
So that's all for today, guys. Thank you for watching. We will be uploading more educational videos soon. So like, share, and subscribe. So